Isa ito sa mga ginagawa ng isang NGO or non-government organization, ang CARE Philippines. At para po malaman natin ang tungkol sa kanilang mga advokasya at mga proyekto, makakasama natin ngayong umaga ang gender specialist ng CARE Philippines, si Miss June Ancha. Good morning, Miss June. Good morning po, Sir Tony Pet. Welcome po. Welcome po. Thank you for having us Okay. dito sa Love Tony Pet and Everytime. Ayan na. Okay, Miss June, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano po ba ang layunin ng CARE Philippines? Okay po. So, ang CARE Philippines ay isang international organization Opo. na nagsimula dito sa Pilipinas noong 1949. So, ang layunin po ng CARE Philippines ay wakasan ang kahirapan at makamit natin yung panlipunang katarungan. So, gamit ng iba't ibang programa patungkol sa humanitarian and development programs, ang CARE Philippines po ay nag-aabot ng iba't ibang tulong na madalas ay nasasalanta ng iba't ibang krisis sa bansa. Sa pagkakalahad mo po, Miss June, talaga namang nakaka-inspire na. What more kapag nalaman niyo mga kababayan, ang kanilang mga espesipiko mga programa para sa mga kababaihan. Ano po bang ang mga ito? Yung mga ginagawa po namin sa CARE Philippines ay nakafocus sa humanitarian assistance and development programs. Okay. So, meron po kaming 7 na humanitarian sectors na aming sinisiguro na sa bawat krisis ay natutugunan natin to. Una ay yung food security and livelihood. Opo. So, pagkatapos pa lamang ng isang bagyo, halimbawa may volcanic eruption or meron man tayong mga iba't ibang krisis sa iba't ibang panig ng bansa, sinisiguro natin na nakakaabot tayo agad ng mga food security packages and livelihood interventions. Opo. So, sunod po ay yung water, sanitation, and hygiene o mas tinatawag natin na WASH. Sa madaling sabi ay WASH ay dahil sa oras ng crisis or emergency or disaster, mahirap po maabot yung mga tubig, sanitation, and hygiene. Lalong-lalo na napangunahing pangangailangan ito ng mga kababaihan. Yung access sa tubig ay mahirap din maabot kapag may mga disaster at bagyo. Sunod po ay yung madalas yung shelter. So alam natin, basic need at basic right po ang shelter. So madalas na nasisira, nasasalanta ito ng mga bagyo o ano pang mga krisis. Kaya po yun din, isa din po yun sa mga pangunahing tinutugunan ng CARE. Health in emergency, sinisiguro din po natin na yung kalusugan nila ay hindi naisasantabi. Education in emergency, cash, and protection po. So nasisiguro na hindi mangyari at iniiwasan natin iba't ibang uri ng gender-based violence, sexual harassment sa oras ng mga krisis. Oo, totoo yun. Ito ba, nakakatuwa na napakarami mga proyekto, mga civic activities, hindi ba, na nakalaan para sa ating mga kababayan, partikular na ang mga kababaihan. At gaano po karami po ba ang mga kababaihan ang natutulungan ng CARE Philippines? Ayan po. So, sa iba't ibang panig ng bansa, Opo. may presensya ang CARE Philippines. At sa taong 2022, meron po kaming naitala na 439,985 beneficiaries. 50% po dito ay kababaihan. Of course, hindi lang mga kababaihan, may mga kalalakihan din, Yes po. mga elderly citizens din natin, hindi Yes po ba? po, yes Men and po. women na ba? At ito po ba, kung kayo nga po ay tinatawag na gender specialist, ano po ang inyong role sa inyong organisasyon? And ano po ba exactly ang isang gender specialist? Kasi po, nakaka-inspire po ang inyong trabaho. Ayan, thank you po for the question. Opo. Bilang gender specialist, layunin po natin na hindi natin naisasantabi yung usapin ng gender sa napakaraming gawain, humanitarian action man yan at development programs. So meron po tayo sa CARE Philippines, meron po tayong iba't ibang technical guidance na ginagamit natin upang masiguro na natutukoy natin mga pangunahing pangangailangan ng mga kababaihan at mga bata. So halimbawa po sa mga tools na to ay rapid gender analysis. So ginagawa po namin yung rapid gender analysis right after a disaster event. At pumupunta kami, nandun na agad kami sa mga lugar na mga nasalanta ng iba't ibang disaster or crisis man ito or emergency. At nagkakaroon kami ng mga assessment, rapid assessment. Halimbawa, ano na po yung mga damages sa ating mga lugar na nasalanta ng bagyo. Ilan na po yung mga kababaihang nasa evacuation center. Ano po yung mga pangangailangan nila? Meron po ba silang mga access to water,
Meron po ba silang access to health and reproductive needs? At lalo na po, ano po yung mga power imbalances na nararanasan? Sa pila man to sa relief, kung yung safety and security ba nila sa mga evacuation centers. So ito po yung mga assessments na ginagawa natin. Meron din po tayong mga gender marker, mga tool din na ginagamit sa Care Philippines upang nagagabayan yung mga development practitioners natin at humanitarian actors sa pag-implement ng mga livelihood projects, ng mga development projects, or other projects na ginagawa ng Care. So meron din po tayong mga framework. Halimbawa yung mga Women Lead in Emergencies po natin na inaangat natin yung kapasidad ng mga kababaihan. At hindi lamang natin sila tinutulungan, pero inaangat din natin mga capacities nila. So upang pagdating ng disaster, mas handa at sila rin ay kayang-kaya nila, well-equipped ang ating mga kababaihan sa paglaban o sa pagpigil ng mga masasamang epekto dulot ng mga disaster. Yes. At ang balita ko po you'll need not volunteer. Kapag gusto niyo pong sumali sa Care Philippines, you'll need not volunteer. Maaari po kayo mag-apply. Hindi po ba? Yung mayroon pong mga panuntunan para po kayo mapili bilang kawani o kabahagi ng Care Philippines. Hindi po basta-basta nag-volunteer. Hindi po ba? Hindi po volunteer-based yung Care hindi Philippines. volunteer-based. Ito po ay, ang composition po ng Care ay mga development actors, Yes. development practitioners, Yes. Humanitarian actors, na Yes. may mga mahabang karanasan sa usapin ng disaster risk reduction, ng climate change adaptation, at ng humanitarian assistance. Okay. At saka, like, kanina nag-usap tayo, naglalahad ka ng iyong background. Ang iyong kurso sa UP ay... Women and Development Studies po. Yun. May kinalaman talaga rito sa organisasyong ito. Ano? Kaya talagang ipagpatuloy mo yan, Miss Juna, kasi nakakatuwa at kailangan ka talaga namin. Ito po ba, katanungan naman po mula sa ating mga kababayan, ang funding, how about funding? Saan po ba nanggagaling ang fund na inyong ibinabahagi sa mga programa, sa mga kababayan po natin, sa bawat programa po? Sige po. So yung pondo ng Care ay bunga ng masusing pag-aaral at pagre-research ng aming team at nakikipagtuwangan po kami sa iba't ibang funding agencies sa iba't ibang panig ng mundo. So linawin ko lamang po, ang Care Philippines ay hindi lumilikom ng donasyon o ng pondo sa mga individual. So halimbawa po kapag may mga nagpakilala na sinasabi nila na sila ay Care Philippines at kung gusto niyong tumulong, hindi po ganun yung pamamaraan ng Care sa paglikom ng pondo. So mahaba at masuring pagre-research at pagsusulat po ng mga proposals ang ginagawa ng Care. At meron po kaming mga partnership sa mga funding agencies na kung saan sa kanila po nanggagaling yung pondo namin. And then, Ms. June, kung talaga naman pong gusto namin tumulong and we'd like to contribute, hindi po ba? Saan po natin maaring sundan at matawagan ng Care Philippines online? Ayun, so meron pong mga social media pages ang Care Philippines at meron din po tayong mga case study stories upang makita po ng ating audience kung ano-ano yung mga success stories at ano po yung mga current activities ng Care. Lalong-lalo na yung mga stories namin about women and children. Yes, kaya kailangan talaga namin ng mga tulad nyo at the Care Philippines. Ms. June, maraming salamat. Palapakan naman natin sa studio si Ms. June at ang Care Philippines. Ako, nakakatuwa po. Naway marami pa pong kababaihan at mga kababayan natin ang matulungan nyo po. One last question. Ito lang po, if you'll indulge me. How far na po ang naging progreso ng Care Philippines mula po ng 1949 hanggang ngayon, 2023? If you'll compare it lang po quickly. Ayan po. So, napakalayo na po ng narating ng Care Philippines dahil po nagsimula yung Care sa isang school-based feeding program. Lamang, Tapos hanggang ngayon po, lumawak na po yung aming areas of intervention. At dahil ito na rin po yung mga pangunahin nating mga suliranin sa pandaigdigan man o dito man sa nasyonal. Usapin ng DRRR, usapin ng disaster, usapin ng climate change, at usapin pa rin ng pagwakas ng kagutuman sa ating bansa. So, naging
naging gano'n na po yung ruta ng ating mga intervention sa care. So, ang ibig sabihin, ang mga barangay natin, sa barangay level, o halimbawa may proyekto o disaster relief operation ang isang barangay, maaari nila kayong matawagan para po maging katuwang nyo sa pag-check at pag-double check ng practices na kanilang ginagawa. Hindi po ba sa bawat proyektong ito? Ang Care Philippines po ay marami rin kaming mga local partners Opo. na nasa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Opo. At yung mga local partners namin ay ito po ay mga people's organization at Opo. women's rights organization na malaki rin yung presensya sa ating mga lugar. So madalas po ang Care Philippines ay kapag meron palang banta ng bagyo o meron pa lamang tayong mga forecast ng mga paparating na natural hazards o disaster, ay nakaabang na po ang Care Philippines. So, mayroon po kaming mga tinatawag na T+1, T-1, so ibig sabihin, 1 day before the typhoon, T-1, 1 day yes, after the of course, typhoon. opo. Alam na ng Care po yung mga protocols na gagawin Ayun nito. yun. So talagang importante maging katuwang po natin ang Care Philippines. Ano po? Kahit maraming salamat po. Miss June, maraming salamat po. Maraming salamat po sa Care Philippines. Thank you very much. Yeah. Final message po. May message po tayo. Mas pagpatuloy lang po natin yung pag-angat ng dignidad ng mga vulnerableng sektor, lalong-lalo na ng mga kababaihan at bata. Maraming salamat po, Miss June at Care Philippines. Okay, palapakan sa studio. Thank you very much, Miss June. Maraming salamat. Salamat po. Balik po kayo ulit, ha? Yes po. Salamat po. Ayan, ha? Oh, guys, makijamming tayo, ha? Oy, makijamming tayo sa live performance. Aba, partner, ginagawa mo rin, partner, ha? Alam mo naman, partner, di ba? Lahat and everything. Ginagawa Every time natin. gagawin natin dito, ha? Yan naman sila. Hindi niyo ba tatawaran sila? Alam niyo po ba si Love sa panahon ng probe team po, talaga namang premiadong producer po itong si Love at talagang all around. Everything you can do, my friend. Good job. Okay,